Sophia's POV. Congratulations, Sophia! It's your wedding day! Naiyak na sabi sa akin ni Ate Maria. Talaga bang kasal ko? Hindi ba ako nananaginip? Umiyak na tanong ko sa kanya at napatingin ako sa gown na suot ko. Ang gown na ako mismo nag-design at nagtahi. You're not dreaming. Nakikita mo naman siguro lalaking mahal mo na kanina pa naghihintay sa'yo. Sagot niya sa akin. Tumingin ako sa harapan at tama si ate. Parang panaginip na hindi ko alam ang gagawin ko. Parang ayaw kong paniwalaan na ganito ang nangyayari ngayon. Na never kong na-imagine na ganitong mangyayari sa 30th birthday ko. Nagsimula siyang maglakad papunta sa akin. Inalalayan naman ako ni ate na tumayo't pinunasan niya ang mga luha ko. Nakangiti pa si Allen na nakatingin sa akin. Mrs. ko, I'm sorry kung pinaghintay kita. Sofina Ariana Sandoval, will you marry me? Tanong niya sa akin habang nakaluhod at may hawak na singsing. Yes, umiyak na sagot ko sa kanya. I love you, sabi niya sa akin at sinuot sa daliri ko ang singsing. I never imagined this moment. Mas maganda pa sa iniisip ko at sa pinangarap ko. Sobrang saya ng puso ko dahil ngayon pa talaga, sa araw pa ng birthday ko. Let's get married now, sabi niya sa akin. I love you so much pero nagtatampo sa akin si nanay. Okay lang ba na magpakasal tayo ngayon? Tanong ko sa kanya dahil naalala ko mami niya. I'm sorry anak, hindi ko sinasadya but it was a part of our plan. Kasi nagmamadali na tong mister mo pero hindi rin niya matiis na hindi ka puntahan. Sorry anak kung nasungitan kita. It's a prank! Sabi sa akin ni nanay kaya naiyak ako. May mga lahi po ba kayong artista? Tanong ko sa kanila. Itong mister mong sisihin mo anak, natatawang sabi sa akin ni nanay. Simulan ng kasal, sabi naman ni Kuya Garrett. Kaya naman, umayos na kami dahil anong oras na't nakakahiya kay father. Nagsimula na ang seremonya at nandito kaming lahat sa may ilalim ng treehouse na naging saksi lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Ang treehouse ang naging kausap ko at ang tanging nakakarinig sa lahat ng rants ko sa buhay ko. At kung gaano ako nasasaktan noon, ang nakakaalam kung gaano ko kamahal si Allen. Walang paglagyan ng saya sa puso ko. Etong pinakamasayang araw ng buhay ko na habang buhay kong babalikan at ipagpapasalamat ko ito sa Panginoon habang buhay. Hawak niyang kamay ko. Simula pa kanina na talaga nagpapabilis lalo sa tibok ng puso ko. Sino bang mag-aakala na may ganitong side siya? Ngayon niya na yata binuhos ang lahat ng kaswitan na meron sa katawan niya. Sophia, ang hirap paniwalaan na magiging akin ka na ngayon. Sobrang dami nating pinagdaanan na magkasama. Hindi ko nakita ang sarili ko na ibang babae ang kasama ko ngayon. Tangi ikaw lang. Minahal kita ng higit sa isang kapatid. Kahit na alam kong mali. Kaya pinigilan kong sarili ko. Minahal kita ng palihim, minahal kita sa sarili kong paraan. Sobrang hirap pero kinaya ko at hindi ko inaasahan na sa lahat ng paghihirap at pagtitiis ko ay binigay ka pa rin sa akin. Patawarin mo ko kung naging mahina ako. Patawarin mo ko kung pinaramdam ko na sa'yo na hindi kita mahal. Hindi madali pero mas pinili ko yon dahil alam ko na sa pagsusungit at pagiging malamig ko sa'yo ay maitatago na ng tunay kong damdamin. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Salamat dahil kahit mahina ako'y naging malakas ka para sa atin. Alam ko na ginabayan tayo ng mga anghel natin. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang nais ko maging mommy na magiging anak natin. Handa ako makinig sa lahat ng nais mo. I'll support you sa lahat ng mga pangarap mo. Magiging katuwang mo ko sa pagbuo ng pamilya natin. I'm the luckiest and happiest man on earth dahil may isang Sofia sa buhay ko. I love you and happy birthday, Mrs. ko. Bumuhos ang luha ko habang nakikinig ako sa kanya. Hindi ko napaghandaan ang araw na to, pero pinunasan niya mga luha ko dahil napahagulhol na kasi ako. Nang kumalma na ako'y bumuga muna ako ng hangin para mag-alis ng kaba sa dibdib ko. Allen, sino bang mag-aakala na darating ang araw na to? Thank you sa pagmamahal mo sa akin.
Dati pangarap ko lang ito. Dati nangangarap ako na mahalin mo din ako kasi minamahal na rin kita ng palihim sa loob ng 12 years. Nasa point na nga ako ng buhay ko na hindi na lang ako mag-aasawa. But God is good. Tinupad niyang hiling ko. And thank you for this day. Thank you for fulfilling my dreams na maikasal ako sa edad na 30. Hopeless na nga ako at malungkot ako dahil walang bumati sa akin sa araw na to. Pero mas malaking sorpresa pala naghihintay sa akin. Mister ko, I'll promise you that I can be your support system. Mamahalin, uunawain at rerespetuhin kita. Magiging karamay mo ko. Magiging bukas ang tenga at mga mata ko sa lahat ng desisyon natin bilang mag-asawa. Alam ko na hindi magiging madali ang lahat at alam ko na susubukin pa rin tayo ng panahon. Pero alam ko na this time, matatag na tayo. Na kaya na nating dalawa na maging masaya. Na kaya na nating lampasan ang mga problema. Mahal na mahal kita, Allen. Ikaw lang ang lagi kong pipiliin sa araw-araw. Congratulations dahil magiging daddy ka na. Umiiyak pero nakangiting sabi ko sa kanya. Nakita ko na natulala siya at ganun din si nanay. Alam ko na nagulat sila sa sinabi ko. Dahil sila Ate Maria ang nakakaalam na buntis ako. For real? Tanong niya sa akin. Opo, it's positive. Buntis ako. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Yes, magiging daddy na ako. Ang saya ko, misis ko. Mahal na mahal ko kayo. Sabi niya sa akin at bigla na niya lang akong binuhat kaya naman natawa ang mga tao sa paligid. Allen, you can now kiss your bride na. Natatawang sabi ni Father kaya naman natatawa na lang kami. I love you. Panabay naming sambit. Bago namin pinagsaluhan ang isang matamis na halik na puno ng pagmamahal. Narinig namin ang malakas na palakpakan at pagbati ng mga tao sa paligid namin. Thank you, mister ko. Malambing na bulong ko sa kanya. Kabado ako dahil akala ko hindi mo magugustuhan. Sabi niya sa akin. Na-pressure ka ba? Pabiro na tanong ko sa kanya. Sobra, misis ko. I'm the happiest man now. You're officially mine at magiging daddy na ako. Nakangiting sabi niya sa akin. Me also. Dahil hindi ko inaasahan na ikakasal ako sa araw ng birthday ko. At isa ito sa araw na hindi ko makakalimutan, mister ko. I love you so much, sabi ko sa kanya. I love you so much, misis ko. Nakangiting sabi niya sa akin at tinilikan niya ako ulit. Reserve mo na yan mamaya, bro. Gutom na kami. Pabirong sabi ni Kuya Garrett, kaya naman tinigilan na ni Alan ang labi ko. Dito na rin ang naging reception, kaya naman, naging masaya ang buong hasyenda. Inimbita kasi ni Kuya lahat dito sa kasal at birthday namin. Sa tingin ko, ay may tama na si Alan dahil namumula ng pisngi niya. Tingin ko kasi lasing na siya. Nakitagay kasi sila ni Kuya Garrett sa mga trabahador namin. Let's go na, misis ko. Yaya niya sa akin. Saan? Sa treehouse natin. Kailangan nating buuin si baby at baka maging kambal pang anak natin. Nakangising sabi niya sa akin. Pero paano sila? Kaya na nilang mga sarili nila, sagot niya sa akin. Pero, don't worry, misis ko. Saad niya sa akin at binuhat na niya ako paakyat sa treehouse namin. Pinaayos niya pala ang treehouse namin, kaya naman mas lumaki na at naging mas matibay na. Pagtingin ko sa ibaba ay nagsialisa ng mga bisita, na para bang alam na nila ang dapat nilang gawin, kaya naman napatingin ako sa asawa ko. It's honeymoon time, misis ko. I miss you so much. Tapos na pagtitiis ko dahil akin ka ngayong gabi. Nakangising sabi niya sa akin. Nang mawala na ang lahat ng mga tao ay isinara na ni Alan ang pintuan ng treehouse namin. Tingin ko talaga'y kasama na talaga ito sa plano niya. Nakaupo ako at nakatingin lang ako sa kanya na ngayon ay hinuhubad niyang damit niya. Napalunok ako dahil nauuhaw ako. I missed him so much. Talagang nalungkot ako noong mag-isa lang ako. Ang lakas ng epekto niya sa akin. Misis ko, I love you. Mapungay ang mga matang sabi niya sa akin at naglakad siya, papunta sa akin. I love you to mister ko, sagot ko sa kanya. Tumayo ako at lumipat siya sa likuran ko para ibaba ang zipper ng suot kong gown. Tumayo ang mga balahibo ko sa simpleng pag-amoy niya sa leeg ko. Hanggang sa pinatakan niya ito ng mumunting halik ang leeg ko.
Napapikit ako sa sensasyong nararamdaman ko ngayon, lalo na nang tuluyan na niyang maibaba ang suot kong gown. Tanging panloob na lang ang meron sa katawan ko. Ang bango mo, bulong niya sa tenga ko. Mabango? Kanina pa ako naligo. Amoy pawis na nga ako, sabi ko sa kanya. Ang bango mo kaya? Ikaw ang pinakamabangong babae sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Sofia. Ikaw lang at wala ng iba pa. Bulong niya sa tenga ko na may kasamang pang-aakit. Mahal na mahal din kita, Allen. Humarap ako sa kanya at nagkatinginan kaming dalawa. Ang ganda mo, mahal ko. Para ako nananaginip ngayon. Hindi ako makapaniwala na sa akin ka na talaga. Sabi niya sa akin habang naglulumikot ang kamay niya sa katawan ko. Hindi ka nananaginip at hindi mangyayari tong hindi rin dahil sa'yo. Thank you, mister ko. Eto ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Sabi ko sa kanya. Hinapit niya ang bewang ko at siniil niya ang labi ko ng isang maalab na halik. Puno ng pananabik at pagmamahal. Kahit na alam ko nang gigigil siya ay kasama pa rin pag-iingat ang galaw niya. At ilang saglit pa ay sabay naming narating ang paraiso na kami lang ang nakakaalam. I love you, misis ko. Malambing na bulong niya sa akin at nagsimula na naman siyang humalik sa leeg ko. Mister ko, baka naman pwede mong buksan ng electric fan? Ang init po kasi. Utos ko sa kanya dahil nakalimutan niyang buksan kanina. Sorry, misis ko. Nakalimutan ko. Masyado kasi ako na-excite. Nakangising sabi niya at tumayo siya. Tinakpan ko naman ang hubad kong katawan ng kumot at nakatingin ako sa asawa ko na proud na naglalakad sa harapan ko na walang kahit na anong saplot sa katawan. Hanggang ngayon ay hindi talaga ako makapaniwala na akin na talaga siya. Na Mrs. Velasquez na talaga ako. Finally, Mrs. Sofia Ariana Sandoval Velasquez na ako. Magiging mabuting asawa at ina ko sa pamilya na binubuo namin ni Alan. Alan James POV. Ang makilala kong tunay kong pamilya ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Wala akong nararamdaman na galit sa mami ko dahil alam kong tunay na kwento at alam ko na biktima lang din siya ng sarili niyang pinsan. Gustuhin ko man na magalit sa kinalakihan kong ina ay wala nang magagawa ang galit ko. Matagal na siyang namaalam kaya naman ang magagawa ko na lang ngayon ay maging masaya. Dahil sa sobrang saya ko ay nawala sa isipan ko na kailangan ko nga palang bumili ng singsing bago ako mag-propose kay Sofia. Gusto kong suntukin ang sarili ko dahil nagbitiw ako ng salitang hindi ko malang pinag-iisipan kaya nasaktan ko siya. Kaya naman, pinadali ko na talaga ang lahat dahil ayaw ko nang magsayang ng panahon. Ayaw ko nang maghintay pa siya. Tiniis ko na hindi siya puntahan dahil umuwi ako sa asyenda. Doon ko balak ibigay ang pangako ko sa lugar na naging saksi ng pagmamahal ko sa kanya. Doon ako unang umamin sa kanya. Kaya lang tulog siya kaya naman hindi niya rin narinig. Kababalik ko lang ulit dito sa Maynila para asikasuhin ang mga ibang kailangan namin. Anak, saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Mommy dahil nagmamadali akong bumaba sa hagdanan. Pupuntahan ko po si Sofia, Mom. Pero malalim ng gabi, anak. Hindi ko po kaya na makita siyang umiiyak. I miss her, Mom. Sagot ko sa kanya. Sige, puntahan mo na siya. Pero eto nang last bago kayo ikasal. Mas okay na hindi na muna kayo magkita. Aniya sa akin. Thank you, Mom. Love you. Sad kong malambing na sabi ko sa mami ko. I love you too, son. Nagmaneho ako pupunta sa kondo namin at pagdating ko ay tulog na tulog si Sofia. Hinalikan ko siya dahil sobra ko siyang namimiss. Napangiti pa ako dahil ang buong akala niya ay nananaginip siya. Habang natutulog siya pinagmamasdan ko siya. Kaunting tiis na lang, misis ko. Baka kasama na kita. Malambing na sabi ko sa kanya at hinilikan ko siya sa noo. 6:00 pa lang ng umaga ay nakatanggap ako ng tawag mula sa asyenda. Kaya naman bumalik ako doon. Katawan ko si Kuya Garrett at Maria sa preparation ng nalalapit kong kasal. I want to make it special dahil nais ko itong gawin sa araw ng birthday ni Sofia. Naging busy na ako sobra pero hindi ko naman nakakalimutan tawagan siya araw-araw. Ayaw ko kasi na magtampo o maghinala siya sa akin. Selosa pa naman siya kaya hindi malabong pagdudahan ako. Gusto ko matuloy ang kasal namin
Pero kahit na selosa siya, ay mas minahal ko siya. Masaya nga ako kapag nagsaselo siya dahil para sa akin ay pinagdadamot niya ako. Hanggang sa sumapit na ang araw na pinakahihintay ko. Kabado ka ba? Nakangising tanong sa akin ni Kuya Garrett. Sobra kuya. Huwag kang mag-alala dahil matutuloy ang kasal ninyo. Mahal na mahal ka noon. Thank you kuya. Thank you dahil pumayag ka na pakasalan ko si Sofia. Thank you sa lahat-lahat kuya. Ikaw ang pinaka-the best na kuya sa buong mundo, sabi ko sa kanya. Kahit pigilan ko kayo, ay alam ko na ipaglalaban niyo pa rin ang nararamdaman niyo. Mahalin mo lang ng tunay at alagaan mo lang ang kapatid ko'y masaya na ako. Wala ko ibang gusto ko hindi ang sumaya kayong dalawa. Nakangiti na sabi niya kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Thank you kuya, pangako, aalagaan at mamahalin ko siya, sabi ko sa kanya. You're welcome bro. Tinapik niya ang balikat ko bago niya puntahan ang mag-ina niya. Habang nakatingin ako sa kanya ay pinapangarap ko na rin ang pamilya na meron siya. Ang kuya kong iniidolo ko sa lahat. Grabe kasi siyang magmahal. Talagang ipinaglalaban niya. Kaya naman simula sa araw na to ay ilalaban ko na rin ang asawa ko. Hindi ko hayaang masira ang pamilya namin. Magiging matatag ako at makikinig ako palagi sa kanya. At nang dumating na siya ay parang tumigil ang mundo ko. Lalo na nakita ko siyang nakasuot ng puting gown. Noon ay inggit na inggit ako sa mga kaibigan ko na ikinakasal pero ngayon hindi na. Dahil ako ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. At dahil yun kay Sofia. Dahil siyang rason ng bawat araw ko. Siya ang palaging magiging rason kung bakit pipiliin kong bumangon sa umaga na nakangiti. Mahal na mahal ko siya at habang buhay ko siyang mamahalin. Natapos ang gabi namin bilang opisyal na mag-asawa at pinagsaluhan namin ng isang mainit na gabi na puno ng pagmamahal. Kinabukasan ay bumiyahe na kami pabalik sa Maynila. Hinayaan ko lang siyang matulog habang nasa biyahe. Alam ko na pagod siya at pinuyat ko siya. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko. Talagang pinanggigigilan ko siya kagabi. Misis ko, we're here na. Bulong ko sa tenga niya. Sorry mister ko, napasarapan tulog ko. Aniya sa akin. It's okay po, I love you both. Malambing na sabi ko sa kanya. Walang paglagyan ng saya sa puso ko nang malaman kong buntis ulit siya. Ang araw ng kasal namin ay maraming surprise na naganap. Pinangako ko sa sarili ko na aalagaan ko silang dalawa ni baby. Mamahalin ko sila at magiging mabuti akong asawa at ama. Ito ang, yes misis ko, siguro naman ngayon papayag ka nandito na tayo tumira. Nakangiti na saad ko sa kanya. Of course, I'm sorry about sa ginawa ko noon. Gusto ko lang kasi na magsimula tayo ng buhay natin. Sa bahay na ito na masaya. Sorry miss, hindi ko na siya hinayaang magsalita pa. Sinelyuhan kong labi niya, gamit ang labi ko. Naintindihan ko siya noon at tama siya. Masayang lumipat sa bahay na ito na masaya kami. Kaya naman tama lang na hindi muna kami pumasok noon dahil kami ang magbe-bless sa bahay namin ngayon. Mula noon hanggang ngayon ay sobrang lakas ng epekto niya sa akin. Kahit wala siyang ginagawa, apektado talaga ako sa kanya. I love you mister ko. Malambing na sabi niya sa akin. Mahal na mahal kita asawa ko. Pumasok na tayo para makapagsimula na tayo. Nakangising sabi ko sa kanya. Mag-dinner na muna tayo bago mo ituloy kung ano man ang binabalak mo. Natatawa ring sabi niya sa akin. Of course, misis ko. Hindi ko hayaan na gutom ka dahil mahaba ang gabi at hindi ako papayag na hindi makarami. Dodoblihin natin ang nasa loob ng tiyan mo. Malay mo madagdagan pa si baby. Natutuwang biro ko sa kanya. Ilan po bang rounds ang kaya mo? Mapang-akit na tanong niya sa akin. Damit, mukhang mapapaagang simula natin misis ko, sabi ko sa kanya. Pasaway ka talaga. Tara na nga para makapagsimula na tayo. Sabi niya sa akin at tinila na niya ako pupunta sa may main door namin. Sofia's POV. Sa bagong bahay na namin kami dumiretso pagkagaling namin sa asyenda. Tama palang desisyon ko noon na hindi na muna pumasok dito sa bahay namin. Gusto ko talaga kasi na maayos at masaya ng lahat bago kami umuwi dito.
Namangha ako sa ganda ng bahay dito sa labas pero itong asawa ko ay nagmamadali na dahil may part 2 pa daw ang honeymoon naming dalawa at dito sa bahay namin. Ako naman itong si Marupok, kaya naman pumayag naman ako sa nais niya. Na-excite pa nga ako dahil medyo masakit pang nasa pagitan ng hita ko. Pagpasok pa lang kasi namin sa may main door, ay kaagad na niya akong binuhat papunta sa itaas. At pagbukas niya sa pinto ng master's bedroom, ay bumungad sa amin ng sobrang laking kama na kahit siguro magkaroon kami ng 5 anak ay kasyang-kasya kami. Kahit na magpagulong-gulong kami hindi kami mahuhulog. Ang laki ng kama natin, mister ko, sabi ko sa kanya. Para hindi masikip at para matibay. Nakangiti na sagot niya sa akin. Naalala ko tuloy yung papag na sinira natin sa Batangas. Natatawang sabi ko sa kanya. Muli na naman kasing bumalik sa alaala kong isa sa hindi ko makakalimutan na pangyayari sa buhay namin doon sa Batangas. Nakakatawa lang na nakasira tayo. Pero patunay lang nasabik ako sa'yo. Sabi niya sa akin habang may ngiti sa labi. Mister ko, ipapaalala ko lang sa'yo ha. Paregi ako kaya hinay-hinay lang sa pagbayo. Paalala ko sa kanya. Kumain na muna tayo, misis ko. Sabi niya sa akin na tinalikan niya ako sa noo. Mabuti na lang talaga't nagbago pa ang isip niya. Bumaba siya para kunin ang pagkaing binili niya kanina. Ako naman ay nag-ikot-ikot muna dito sa room namin. Napangiti ako dahil ang ganda ng room naming dalawa. Talagang pinag-isipan ang bawat interior na narito. Ang laki din ng closet namin at narito ng iba kong mga gamit. Thank you Lord, nakangiting sabi ko habang nakatingin sa wedding ring na nasa daliri ko. Ang saya lang dahil sa wakas, natupad ng pangarap ko. Natupad ng matagal ko ng pinagdarasal sa kanya. Buo na ako, wala nang kulang sa akin. Dahil ngayon, nagsisimula na kami na bumuo ng isang pamilya. Isang masayang pamilya. Kain na tayo, misis ko, sabi niya sa akin habang inaayos niya pagkain naming dalawa. Ngumiti ako sa kanya. Sabay kaming kumain at nang maubos na namin ang pagkain, ay sabay din kaming pumasok sa banyo para maligo. Ewan ko, pero hindi namin feel sa banyo ngayon. Kasi ang plano ng asawa ko ay doon sa mismong kama namin. Gusto daw niyang subukan kung gaano katibay ang kama na pinasadya niyang ipagawa. Maingat niya akong binaba sa kama, kapwa na rin kaming walang saplot sa katawan. Nagkatinginan kaming dalawa na hindi na kailangan ng kahit na anong salita dahil pareho na naming alam. Gusto naming pagsaluhan ang init ng aming pagmamahalan. At walang sinayang na sandali muli ay narating namin ang rurok. Nakadapa na lang ako sa kama dahil bigla ako napagod. Isang round pa lang kami at alam ko nung sisimula pa lang ang asawa ko. 1 round is not enough for Allen. Alam kong aabot na naman kami ng 4 to 5 rounds. Hindi naman siya umiinom ng gamot pero ang resistensya niya ay parang uminom ng 2 capsule. Grabe talagang lalaking ito. Parang gusto ko nang tanungin si mommy kung saan ba niya pinaglihi ang anak niya. Baby, sorry po. Mukhang ayaw paawat ng daddy mo ngayong gabi. Kausap ko sa tiyan ko habang nakikinig si Allen. Sorry baby, sinusulit lang ni daddy dahil baka hindi na makascore si daddy. Kapag lumaki na yung tiyan ni mommy, kausap pa niya sa tiyan ko, napangiti na lang ako. Hinayaan ko na lang ang asawa ko. Kahit na inaantok ko ay pinilit ko na sabayan siya. Natapos kami ng mga 2:00 na yata ng madaling araw. Ayaw kasing tumigil ko hindi pa ako nagkunwaring umiiyak dahil sa inaantok na ako. Kinabukasan ay masakit ang katawan ko. Todo alaga naman sa akin ang asawa ko. At ngayon ay nag-iikot kami sa buong bahay. Dahil sa masakit ang balakang ko, hindi niya ako hinayaan na maglakad. Buhat-buhat niya ako habang nag-iikot kami. Sobrang nagustuhan kong bahay na pinagawa niya para sa akin. Para sa amin. At ngayon, umiiyak na naman ako. Umiiyak ako kasi kahit pala naging kapatid ko siya ay nilaan niya talaga para sa akin ang bahay na to. Thank you, mister ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Mahal na mahal kita, misis ko. Dito natin bubuuhin ang pamilyang nais natin. Sabi niya sa akin. Oo, dito natin papalakihin ang mga magiging anak natin. Sabi ko sa kanya. Stop crying na, dahil baka maging iyakin ang anak natin. Sabi niya sa akin. Sorry, hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko.
Masaya lang ako at masasaya ako kapag nakakain ako ng sinaing na tulingan. Mister ko, gusto ko ng sinaing na tulingan, sabi ko sa kanya. Ewan ko ba pero bigla na lang ako natakam. Nagsisimula na yata ako maglihi. Meron kaya dito nun? Tanong niya sa akin. Sa Batangas, alam ko doon marami, sabi ko sa kanya. Okay, pupunta ako sa Batangas, sabi niya sa akin. Sasama ako, gusto ko na doon mismo kumain. Okay, pumunta na rin tayo sa bahay natin doon, sabi niya sa akin. Ano na kayang nangyari sa bahay natin? Miss ko ng bahay na yon, sabi ko rin sa kanya. Malalaman natin, misis ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Wala na kaming sinayang na oras dahil kaagad kaming bumiyahe papunta sa Batangas. Habang nasa biyahe kami ay nagkakwentuhan kaming dalawa ng asawa ko. Kaya naman hindi ako nainip sa biyahe kahit na medyo traffic. Dumaan na kami sa bilihan ng sinaing na tulingan. At balak namin na pumunta sa bahay namin at doon nakainin ang pagkaing binili namin. Ginabi na rin kasi kami pero habang nasa daan kami ay may bigla na lang natumba sa gitna ng daan. Mister ko, tingnan natin. Sabi ko sa kanya at mabilis kaming lumabas sa may kotse. Tulungan niyo ako. Mahinang sabi ng babae. Duguan siya at nakadapa sa semento. Miss, okay ka lang ba? Melissa? Nagulat ako dahil siyang bumungad sa akin. Sofia, ikaw ba yan? Tulungan mo ko, sabi niya sa akin. Natulala ako sa kanya at nakatingin ako sa tiyan niya. Naliligo na siya sa sarili niyang dugo. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Papatayin niya ako. Pinatay niya ang buong pamilya ko. Tulungan mo ko. Iligtas mo ang baby ko. Nahihirapan sabi niya sa akin. Mister ko, dalhin natin siya sa ospital. Naiyak na sabi ko kay Allen. Mabilis naming binuhat ni Allen si Melissa at pinasok sa may kotse. Nakiusap siya sa akin. Kahit na nahihirapan siya, patuloy siyang nakikiusap sa akin si Melissa. Patawarin mo ako. Sorry Sofia. Pero sana palakihin mo anak ko. Umiiyak na pakiusap niya sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Walang mangyayari sa'yo. Magiging safe kayo ng baby, sabi ko sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin. Hanggang sa nakarating kami sa ospital. Kinakabahan ako. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Dahil nasa critical silang dalawa. 7 months pa lang ang tiyan niya at kailangan nang alisin ang baby sa tiyan niya. Nalaman namin na pinatay ni Tyrone ang pamilya niya. Si Tyrone pala ang sinasabi niya kanina na papatay sa kanya. At mabuti na lang nakatakas siya pero may tama siya ng baril. Kaya ngayon ay 50-50 siya. Mister ko, sa tingin mo, magiging okay lang ba sila? Umiiyak na tanong ko kay Allen. Hindi ko alam, misis ko. Pero sana'y maging okay sila. Makasurvive sana silang dalawa na anak niya. Sabi niya sa akin. Biglang bumukas ang operating room, kaya naman mabilis ako lumapit sa doktor. Sorry, hindi na nakaligtas ang babae. Ang baby niya ay kailangan ng i-incubate. Mananatili siya sa incubator dahil kulang pa siya sa buwan. At ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, 50-50 ang chance na mabubuhay ang baby. Sabi ng doktor sa amin. Napayakap ako kay Allen. Mister ko, payag ka naman na alagaan natin siya, di ba? Kawawa naman siya. Oo, misis ko. Aalagaan natin siya. Gagawin natin ang lahat para mabuhay siya. Sagot niya sa akin at tinilikan niya ang buhok ko. Pumasok kami sa loob para silipin si Melissa. Awang-awa ako sa kanya. Totoo palang sinabi niya na buntis siya noon at si Tyrone sigurong ama ng anak niya. Lumapit ako sa kanya at hinawakan kong malamig niyang kamay. Wala na siyang buhay. Ang Melissang kinaiinisan ko noon ay wala ng buhay ngayon. Melissa, pangako, aalagaan kong anak mo. Ituturing ko siyang tunay kong anak at ilalayo ko siya dito. We will protect him. Kausap ko sa wala ng buhay na si Melissa. Excuse me po ma'am, ito po yung name na gusto para sa anak niya. Sabi sa akin ng nurse. Chiropol, basa ko sa pangalan na nakasulat sa papel. Ano ang mangyayari ngayon na isang walang muwang na sanggol ang pinagkatiwala kay Sofia? Sundan ang huling kabanata ng ating kwento.